Magandang araw sa inyong lahat. Palagay ko po ito ang pinakamainit na usapin na pumupukaw sa isip ng lahat ng mga Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong daigdig. Lahat ay naghahanap ng solusyon at lahat ay gustong mabigyan ng hustisya ang sambayanang Pilipino upang maibalik ang lahat ng mga ninakaw ng mga taong ngayon ay iniimbestigahan. Ano po? Alam kong lahat ay gustong humanap ng tamang solusyon at kung paano mapapanagot ang lahat ng mga tao may kagagawan ng lahat ng pagnanakaw na ito. Ang ibang solusyon, gagawa daw ng batas para hindi na maulit. Ang ibang solusyon ay ipakulong lahat ng mga involved. Yan po ay maganda lahat. Pero hindi yan tutugon sa pinakaugat ng problema. Pagkat ito po ay mga pang-ibabaw lang na solusyon. Para kayong nagputol ng damo, pero hindi ninyo tinanggal yung ugat. So pagkatapos lang ng ilang panahon, ay tutubo ulit. Ako po ay umabot sa panahon na nakita ko noong 1986. Nagpuntahan kami lahat at nag-rally. Kami po ay nakibahagi sa lahat ng yan. Pero anong nangyari? Fast forward 1986 hanggang ngayon, meron po bang nabago? Gumanda ba ang buhay ng Pilipino? Yung bang mahihirap ay nawala sa kahirapan? Nagnanakaw ba ay nabawasan? Naging matalino lang yung mga magnanakaw. At ang tawag pa ng buong bansa sa kanila ay honorable. Yan po ang pinakamalungkot na nangyari. At yan ay mangyayari uli. Bakit? Kasi yung ugat ay hindi nabibigyan ng solusyon. Paano natin talaga masusolusyonan ang problema ng korupsyon? At ito po ay hindi sa magitan ng pagkulong sa isang tao o yung mga korap ay ikukulong. Ang makukurap naman ay yung kulungan. Hindi po ba? Ulit-ulit lang. Kaya meron tayong problema noong mga nakaraang panahon sa Bucor. Dahil kahit na nakakulong ay nakagawa pa ng paraan para makurap naman nila yung mga nasa labas. At tuloy pa rin ang hanap buhay ng mga nasa loob. Alam nating lahat yan. Ang problema lang ng ating batas ay yun lang ang ating pwedeng gawin. Pero meron pa pong isang solusyon. Bakit ang tao ay korap? At kahit hindi pa korap yung pumapasok sa gobyerno, ay magiging korap din. Yan po dapat ang ating itanong. Yan ang ating dapat pag-isipan. Walang umaamin na meron silang kasalanan. Yun ang ugat. No? Yun ang ugat. Ang ugat ay kasalanan. Lahat ng tao, hindi aamin na may kasalanan. At yan ang ugat, kasalanan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Yan ang sabi ng Biblia. No? Pag nagsabi ng isang taong walang kasalanan, alam mo nagsisinungaling. Kasi lahat tayo nagkasala at may kasalanan. Yun ang pinakaugat. Ngayon, paano natin susolusyonan ang korupsyon sa Pilipinas? Paano mababago ang ating bansa? Hindi po sa pamagitan ng paggawa ng batas. Maganda yan, hindi yan po solusyon na makaalis ng korupsyon. Yan po ay parang pagputol ng damo, tinanggal mo lang yung ibabaw. Ang tawag dyan ay surface solution. Kasi ang nakikita natin, nagnakaw to, surface problem. Ang pagnanakaw, ang tugon ay ikulong. Bakit ka nagnakaw? Wala po kasing makain. Napilitan lang kaya nagnakaw. Ibigyan ng pagkain, surface solution. Hindi talaga yun ang solusyon. Yung mahirap na nagnakaw dahil gutom, ang solusyon bigyan ng pagkain kaya nagnakaw dahil mahirap. Bakit yung mayayaman? Nagnanakaw din. At mas malalaki pa ang ninanakaw. Sagana na, pero nagnanakaw pa rin. Yun ang dapat nating alamin. Bakit siya nagnanakaw? Kasi pag hindi natin tinignan yung pinakaugat, hindi natin mabibigyan ng solusyon yung korupsyon. Ano yung ugat? Bakit nagnanakaw? Sa isang nagnanakaw, pag binasa nyo po ang Colossus 3:5, don't be greedy. Don't be greedy. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater. Kaya nagnanakaw kasi yung greed, yung pagkagahaman. A greedy person is an idolater. Sino ba ang nagtuturo sa atin ng idolatry? Ang relihiyon po ang unang nagturo sa atin ng idolatry. Na sa halip na sumamba sa Diyos na totoo, meron tayong mga patron. Meron kang patron na kailangan para kung ikaw ay tatawag sa Diyos, mananalangin ka sa patron para ikaw ay madala sa Diyos. Patron o padrino. Yan yung ibig sabihin ng patron. So may padrino ka ngayon. Yun ang naging kultura. Kailangan may padrino. So ano nangyayari? Para ka pumunta doon sa mas mataas, kailangan may padrino, at yung padrino, sasabihin sa iyo, kailangan meron tayong padulas. Okay, sino yung padrino nung nasa baba? Yung mas mataas kanya ng konti. Sino yung padrino nung naandun sa mataas na posisyon ng Department of Public Works? Yung mas mataas. Padri-padrino lang. Bakit? Kasi itinuro yan ng relihiyon sa atin. Kailangan may padrino. Yun ang naging kultura ng ating bansa. Idolatry. A greedy person, Colossians chapter 3 verse 5. Meron pang sinabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 5, you can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. So lahat ito is spiritual ang ugat.
You can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ. Alam ba ng mga taong yon that you will not inherit the kingdom of Christ and of God? Hindi. Bakit? Kasi merong patron. Okay? Naalala ko si Napoles. Hindi ba binalita sa news? Yung Nazareno, pinadadala pa sa kanyang bahay. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang relihiyon. Idolatry. Idolatry. Ngayon, yung ikukulong, pagdating sa kulungan, yung kulungan naman ang magiging corrupt. Binanggit nga ni Senator Bato, dapat meron daw death penalty. Maganda rin yan. Pero pag pinatay mo ngayon, yung nagnakaw, yung ibang hindi nahuli, hindi na kaya magnanakaw. Marahil matatakot. Pag hindi na sila takot, hindi na kaya sila magnanakaw. Yun ang tanong. So, ang solusyon, madalas ng tao, ay yung pang-ibabaw lang. Surface solution. Doon sa surface problem. Ang surface problem, pag nanakaw, ang surface solution, ikulong. Pero yung hindi nakulong, hindi rin ang garantiyan na hindi na magnanakaw. Kailangan makita natin yung root problem. At pag nakita natin yung root problem o pinakaugat, yung root solution ang ating ibibigay. Ano yung root solution? Nakita na natin yung root problem. Ano yun? Pagiging greedy. Greedy. Anong pinakaugat? Idolatry. Idolatry. Idolatry ay itinuturo ng relihiyon. Kaya yun ang nagiging kultura ng isang lugar o isang bansa. Ang sabi po sa 10 utos sa Exodus 20, no? You must not make yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or in the earth. Hindi natin masusolusyonan ang korupsyon kung hanggang doon lang tayo sa kulong, kung hanggang doon lang tayo sa bitay. Ang solusyon talaga, kung ang problema at ugat ng lahat ay idolatry, ang solusyon lang ay mawala ang tao sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Ito ay dapat malipat sa pagsamba sa tunay na Diyos. Mangyayari lang yan kung ang isang tao ay magsisisi ng kasalanan sapagkat ang ugat ng lahat ay kasalanan. Kaya wala kang makikitang taong may kasalanan. Hindi, wala akong kasalanan dyan. Yun lang po ay isang patunay na ang tao ay makasalanan. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Ang tanging ipinanganak na walang kasalanan ay ang Panginoong Hesukristo. So kung ikaw ay nagsasabing wala kang kasalanan, yan ay patunay na ikaw ay makasalanan. Pero kung isang tao ay magsisisi ng kasalanan at tatalikuran ng kanyang Diyos-Diyosan at tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, magkakaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay. At itong taong ito ay hindi magnanakaw kasi kasama niya ang Panginoon. Hindi magsisinungaling kasi kasama niya ang Panginoon. At kung pumagsak man sa kasalanan dahil sa tukso ng diablo, ang tao na ito ay magsisisi at aamin ng kanyang kasalanan. Doon lang natin makikita ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Pag meron ng tunay na Diyos ang bawat isa at hindi na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ang solusyon ng korupsyon sa isang bansa. When you see a surface problem, it's good to give a surface solution, but it will come again and again. Parang damo na tutubo ulit. Pero pag yung ugat na solusyon ang ating bibigay at ito ay spiritual, magkakaroon ng pagbabago mula sa loob palabas. Magandang araw po sa inyo lahat.